yung mga ibang personalidad involved sa kung ano-anong kaso Hmm. na pinapaypayan na lang nila para idiin ang mga Duterte. Correct. Ito, ulitin itong si Ma'am Crescent ha. Pakinggan natin ulit. To give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan Oh. namin, sino ba yung may O, interview. Kayo naman, i-interviewin mo muna bago mo isala kung sila ba ay merong script, di ba? Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Ayun na nga, ito hong si Congressman Viva Max. Ang dami hong palusot, ha? Kesyo nauna daw ho silang nag-anunsyo na hindi tuloy ang Duwagcom hearing. Ang problema dito, kahapon pa na nga po, nag-anunsyo na itong mga malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na a-attend siya sa susunod na Duwagcom hearing. No? Nung nabalitaan ho nitong mga aso ni Tamba na dadalo itong si Tatay Digong, nagpanik po itong mga walang yang to. Ngayon, binabaliktad pa nila. Sinasabi nila na kesyo alam ni Tatay Diggs na hindi tuloy ang hearing, kaya pupunta siya. Pero balita ho natin mga kababayan, sa kabila daw ng pagkatakot nitong mga congressman na to, pupunta pa din daw ho itong si Tatay Diggs diyan sa Batasan bukas, no? Paano ba yan? Para magkikita-kita ho ata tayo bukas yan sa dyan sa Batasan, no? Matagal na rin ho nating gustong makadaupang palad itong si Tatay Digong kasi hindi pa ho tayo nagkakaroon ng pagkakataon. Hindi ho natin malaman, baka bukas ho siguro kung maaga ho tayong matapos o kung wala ho tayong gagawin, baka pumunta ho tayo dyan sa Batasan bukas. Kita-kita ho tayo dyan. At dito sa video na to, itong si Tamba Luslos, ano ba yan, Tamba? Yan na nga ho ba sinasabi natin, no? Hetong si Tambaluslos, hindi natin malaman, iniwan na ho ata siya ng kanyang mga kasama. Kasi yung mga kababayan, pagka merong pag-distribute ng akap na ganyan, yung mga kasama ho niya ay nakapaligid ho sa kanya. Dito sa naturang akap distribution, mall tour, grabe, akap distribution, may mall tour, anak ng toko. Pati ho pamimigay ng ayuda ngayon, meron na hong meron ng mall tour. Wala hong nakapaligid dito kay Martin Tambaluslos Romualdez. Parang lumalakas ho ata yung mga alingas-ngas na talagang meron na hong plano diyan sa House of Representatives na baklasin tong itong mama na to. Pero babago lahat ng yan. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, click lang ho yung join button para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Maging itong si Dr. Richard Mata, bumanat na rin ho, binanatan niya na rin ho itong mga miyembro ng Quadcom. Headline for today, Quad mayabang hinamon si FPRRD umattend ng hearing. FPRRD pupunta, Quadcom naduwag. Bumaluktot ang buntot, kinansel. Yun na nga ho nangyari dyan mga kababayan. Pero ang matindi ho dito, bukas daw ho, kahit nakansilado, base dito sa post nitong si Ma'am Mocha Uson, tuloy pa rin daw ho ang pagpunta nitong si Tatay Digong dyan sa Batasan bukas. Pag nagkaroon ho tayo ng pagkakataon, sana ho mamit na natin ang isa sa mga iniidolo natin, no? Talagang since 2016 ho. Di lang naman ho ngayon, no? Pag-uwi pa lang ho natin nung dati ho kasi tayong OFW, nung umuwi ho tayo, talagang bago pa tayo umalis, tatakbo pa lang siya, suportado na ho natin. Yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dadalo pa rin ho, base dito sa post na to ni Ma'am Mocha Uson, pupunta pa rin si Tatay Digong sa House of Representatives kahit kinansel ninyo ang hearing. Mabuti pa ituloy nyo na. Akala ba namin matatapang kayo? Yun nga din hong akala namin dito, Madam Mocha. No? At ang matindi dito mga kababayan, marami ho tayong akala ngayong mga panahon na to, na ngayon lang araw na to, nalaman natin na hindi pala matapang yung mga nasa Quadcom. Duwag ho pala yung si Paduano. Napakarami yung nabulgar dyan pa lang sa pag-aanunsyo na yan ni Tatay Digong. Paano na lang pagka umaten pa siya, di ba? Eto, pakinggan nyo mga kababayan. Actually, na-content na ho natin to kanina. Pero para doon sa mga hindi pa nakapanood dito sa mga banat na to ni Robert H. Barbers, kayo na ho humusga. Tayo kasi dito sa PH Update, matagal na ho tayong konbinsido na meron ho talagang script yung Quadcom na yan. Eto mga kababayan, pakinggan nyo ho ito. Ayan na, pakinggan nyo ho. Ito ang konteksto ho ng sinasabi ni Ace Barbers. Kesyo nagkakaroon ho muna ng betting process
bago ho nila isalang yung mga resource person dyan sa TWADCOM. Tuloy. Naku, yan ha. Yun, hindi mo natuloy, Brad. Hindi mo natuloy. Ito mga kababayan, pakinggan natin. to give their testimony before the Ayun. Quadcom, we Ang konteksto na sinasabi niya dito, nakesyo yung mga sumasalang dyan sa TWADCOM, inaano muna, nagkakaroon muna ng betting process ha. Pero iba ho ang lumabas sa bungangan itong mama na to. Pakinggan nyo mga decided that kababayan. we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung may Oh, tuloy mo, Brad. Diba? Yan ang problema sa atin eh. Yung may script, di ba? Eh, pagka walang script, madami na daw eh. Madami na daw gustong sumalang dyan sa TWADCOM. Eh, hindi daw sila makasalang-salang kasi baka hindi sila doon sa script niya, di ba? Ganun lang naman ho yan. Kung Ace, matagal na ho kayong nabuo. Yung script nyo dyan, akmang-akma doon sa script nitong si Risa. Tuloy. yung mas credible doon? And it, Oh. Ito, ulitin itong si Ma'am Crescenta. Pakinggan natin ulit. to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung may Oh, interview. Kayo naman, i-interviewin mo muna bago mo isala kung sila ba ay merong script, di ba? Kung wala silang script, hindi sila pwedeng sumalang dyan sa TWADCOM na yan. Kayo na humusga. Comment nyo sa baba kung ano sa tingin nyo yung mga banat na yan, nitong si Ace Barbers. Dito sa bahagi ng video natin na to, naku, yari ho itong si ano dito. Yari ho itong si Tambalusos. Pakinggan nyo ho yung mga banat ni Tamba dito sa video na to. Kakaiba ho talaga tong mama na to. Ito mga kababayan. Oh, wala na ho. Ayan ho. Wala na ho. In behalf of the City of Pasay, Oh. Speaker, Yan na nga ba sinasabi natin? Yung mga nakapaligid ho sa kanya, wala na ho. Isa lang ho ibig sabihin yan. bayan, No? Pasay, Oh. actually, Meron ho talagang nangyayaring sigulot dyan sa House of Representatives. nagbibigay ng iba't Oh. ibang programa para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng inyong mga pamilya sa mga darating na panahon. Naku Maraming salamat po, Speaker Martin Romualdez. Mabuhay po Isang A kayong muna, lahat. isang A muna. Ladies and gentlemen, our guest of honor, none other than Speaker Martin Romualdez Jr. Iyo? Oh. Oh, di ba? Wala na ho siyang kasama. Di kagaya nung una, napakarami hong kasama ng mama na yan. Nasaan na ho ba yung mga kasama mo, sir? AKAP Mall Tour, ibang klase. AKAP Distribution Mall Tour, ibang klase. Pati ayuda ho ngayon, minumall tour na. Kasama ko to sa Congress. At itong AKAP Mall Tour, ito lang ang isang bahagi ng ating Bagong Pilipinas Servicio Fair. Itong Nako. Bagong Pilipinas Servicio Fair, ito ang vision po ng ating mahal ng Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po naman, sa totoo lang po, siguro higit isang dosena na mga bagong Servicio Fair na sinamahan ako ni Congressman Calixto. Maghigit na 2 dosenang probinsya binisita natin. At sinabi ko naman, kaya hindi dapat pabayaan naman ang ating mga workers dito sa NCR. Kaya napahalaga ang serbisyo na ginagawa nyo. Pinapaligaya mo ang kapwa natin mga Pilipino, lalo na yan, pag nagdadalo tayo dito sa mga mall. Ngayong araw, ikutin ko na at least 4 na mall ng SM at nagpapasalamat ako sa lahat ng management ng SM malls at siyempre kay Congressman sa itong preparasyon, itong pagkokoordinasyon para makaka-implement tayo na itong napakagandang programa na AKAP program, yung ayuda para sa kapos ng kita. At ngayong araw na to, siguro, nandito na po kayo kasi punong-puno na nga yung registration booths natin at saka yung pila
hanggang dyan sa entrance, exit. At dito lang sa Mall of Asia, 17,500 beneficiaries ay makakatanggap itong araw na to na 5,000 pesos in cash. Yun. Oh. At Parang mababa energy level ngayon nitong si Tamba. Parang anong nangyari sa iyo, sir? Parang dati kasi may pa-AA ka pa eh. Ngayon wala na tayong AA. Ganon. 5 kilo po ng bigas. Yun. Ito ang mensahe ng ating mahal na Presidente Hayo na dapat happy ang mga Pilipino. Dapat happy po kayo. Kaya dapat naman. Paano magiging happy, Brad? Kaliwat kanan ng korupsyon sa pamahalaan, puro ayuda, paano kami magiging happy? Walang mga bagong karsada, walang mga bagong tulay, walang bagong infrastruktura, puro ayuda, paano kami magiging happy niyan, Brad? Kaya nagtatrabaho po Talaga, kayo. oo. Nag-overtime pa kayo. At siyempre, kuminsan, yung mga challenges na to ng mga mataas ng bilhin, ng mga, ng mga commodities, kung ano man, kaya tumataas yung presyo ng gasolina, kung ano pa, dapat naman may konting ayuda. Kaya hindi talaga kayo makakalimutan. Masaya talaga dito sa Mall of Asia. Iba talaga. Napakaganda ng aura ninyo. May ma-aura dito. May SM Aura din. Baka mamaya kailangan pumunta dito sa SM Aura. Pero sa totoo lang po, nagagalak po kami kami po ni Congressman Calixto, sa totoo lang po ngayon, gumagawa kami ng budget. Itong budget, yan ang isang pinakamalaking batas Ano kayang na budget ginagawa natin yan? sa Kongreso. At kaya, kung umiikot kami dito at tinitingnan natin itong programa, kasi yung ginagawa natin po sa Kongreso ay legislasyon. Gumagawa kami ng batas. Kaya dapat meron tayong batas o isang budget para ilalaan natin itong napakagandang programa ng AKAP. Gusto natin makita na magandang implementasyon at dapat nakikita natin masaya po kayo at talagang umaabot talaga sa lahat ng mga beneficiaries itong programa na to. Kaya nandito po kami. At siyempre naman, kailangan natin ipaliwanag na simple lang naman talaga itong programa. Magrehistro ka lang man dito at basta meron kayong ID at tiga rito po kayo sa Pasay, makakatanggap kayo agad-agad ng 5,000 cash at yung 5 kilos. At siyempre naman gusto natin din malaman kung talagang itong gusto ninyo para sa sunod na taon na 2025, ipapasok na rin dito itong programa para itutuloy natin itong AKAP program. Kaya kung minsan mayroon ng iba sa Senado nagtatanong baka hindi na lang kailangan ituloy. Pero gusto ko na malaman sa iyo, itutuloy ba natin yung AKAP? Siyempre, kailangan ituloy ang AKAP na yan. Hindi pwedeng itigil yan. Hanggang 2028 pa ho yan. Tatakbo pa ho ng presidente itong kumag na to. Siyempre, kailangan ho niya ng buwelo, ika nga. Dito sa bagay ng video natin na to, alamin ho natin kung ano nga ba yung mga posibleng dahilan kung bakit natakot itong mga taga-Duwagcom na yan, no? Kasi marami hong mga alingas-ngas, kesyo birthday, kesyo hindi preparado, hindi ready ang script, at napakarami pa hong mga kababayan. Pakibalita ho tayo dito dyan sa mga taga third floor studio. Shoutout mega love shoutout sa mga taga third floor. Game. So, ang ginawa, ikinancel na. Alam mo pa ano isang dahilan? Kasi daw, ang sabi sa kwentong barangay, kasi raw magbe-birthday ang isang Birthday? Speaker Martin Romualdez bukas. Magbe-birthday pa yan? Ba't yan? Napatalsik na di umano yan eh. Ang catch doon, magbe-birthday ka lang, kinancel mo na yung hearing. No. Di para malabo naman yun. Napakagandang regalo nun kay Tamba, di ba? Ito, isi-serve namin in silver platter. Di ba? Isi-serve nila sa birthday nitong si Tamba ang mga naging accomplishment nila kung sakaling natuloy yung Duwagcom hearing na yan, di ba? Yung yung angulo na birthday, parang diskumpiyado tayo. Sarap nga magpabida dyan, di ba? Party-party kayo na napadalo nyo ang isang Rodrigo Duterte dyan sa Quadcom, di ba? Ayaw giging-gigi. It's really showing how disrespectful these people are. Kaya sila, naging entitled sila and
nagsipasok na sa mga ulo nila yung kanilang mga, yung mga pagiging chairman nila, head ng committee and all, or whatever it is na sinasabi na every hearing may pera. Malo, kapag ikaw nagkaroon ng access sa pera, at kamal-kamal na pera ito, at kapangyarihan, nag-iiba talaga ang timpla ng tao. Hindi Correct. lang nalalasing. Totoo ho yan, mga kababayan. Totoo ho yan, ha. Yung pera, yan, hindi naman nagpapabago ng tao. Tandaan nyo, ha, ang pera ho, nagpapakita lamang sa tunay na kulay ng tao. Kung yan, simple, lalong magiging simple. Pagka yan, nagpapakasimple, pero sa, mayabang talaga, lalabas at lalabas yan, mga kababayan. Kaya diyan sa yung kay Tatay Digong, di ba? Nakakamal siya ng kapangyarihan pero nakita yung pagiging simple niya. Naging presidente pero naging simple ho siya. Walang kayabang-yabang. Pero itong mga itong mga aso ni Tamba, di ba? Ngayon nakahawak sila ng pera at kapangyarihan. Ano ho yung lumabas sa kanila? Lumabas ho yung mga tunay na kulay nila. Diyan nyo ho talaga makikita pagkakapangyarihan, pera, impluensya. Pumasok yan. Naku, parang nagkaka-hydrocephalus, no? Tingnan niyo naman ulo nitong si Boy Viva Max, di ba? Laki-laki na, oh! Nababangag na sa kapangyarihan. Yun yung malungkot dyan. At ang mabigat, ang haka-haka ngayon, kaya rin daw hindi itinuloy. Ang dapat sanang pagdinig bukas kasi hindi nila akalain na kokolin o papayag ang Pangulong Rodrigo Duterte na harapin sila sa sinasagawang pagdinig ng Quad Committee. Ganyan din ang nangyari, Marlon, sa Senate, no? Marami ang nag-advise sa dating Pangulo na Rodrigo Roa Duterte na wag itong umattend sa Senate hearing. Marami lahat ng advisors niya, yung mga kadikit niya and all, at meron siyang isang taong pinagkakatiwalaan na tinanong niya, at ang sinabi lang ng tao na yon, Marlon, ikaw ba, Rod, kampante ka na masasagot mo yung mga tanong? Oo, sabi niya, sige, attend ako. Yun lang yung sinabi ng tao, hindi niya sinabing wag or punta ka. Yun lang ang tinanong niya. Yung iba, yun. Diba, kung alam mo talaga ang istorya, kahit nakapikit ka, At kung wala kang tinatago. wala kang tinatago. At yan din naman ang bit-bit ngayon na kumpiyansa ng isang PRRD sa finally, yes, sa House of Representatives. And Marlon, we all know that this has been a pending appearance since last time. Inabutan siya ng invitation pero nakauwi na siya ng Excuse. Davao. Davao. Alam mo gaano kabastos to mga to? Hindi basta-basta yung taong inimbita nila. Ang inimbita nila ay isang dating Pangulo ng Pilipinas na may mandato, inihalal, at nanungkulan ng maayos sa nakalipas na 6 na taon. Tapos, agad biglang-bigla, ika-cancel nila yung ipinatawag nilang pagdinig. Well, bastos nga, mga walang respeto. Tandaan natin kapag kayong ibang mga resource person ang iniimbita at hindi dumarating, sa kung anumang personal na kadahilanan, galit na galit itong mga inayupak na members at chairman ng WAD Committee. Pero ngayon, kapag sila na ang biglang-bigla magkakansela ng ipinapatawag nilang pagdinig, wala lang sa kanila. May kahit anong pagsalitang pasensya, dispensa sa dating Pangulo ng Pilipinas, wala silang ipinaparating. Kaya tama lang yung gagawin ni PRRD bukas doon sa sinasabi ni Attorney Panelo na pumunta sila sa Kongreso para kumprontahin nila. Kumprontahin nila na bakit ganyan kayo kabastos at bakit ganyan kayo na napaka-unprofessional nyo. Responsable din, Responsable. no? Responsable. Kasi Marlon, ang sinasabi nila, gusto pang ma-interview muna yung mga ibang personalidad involved sa kung ano-anong kaso na pinapaypayan na lang nila para idiin ang mga Duterte. Correct. Hindi, yung script daw. Titingnan muna kung akma doon sa script nila. Ulitin ko si PRRD ay dating presidente ng Pilipinas. Na hindi naman residente ng Maynila. Hindi residente ng Quezon City. So talagang
naabala pa ng gusto mula Mag-e-effort Davao talaga City siya. na Ano ho nakaschedule yan, nagkumpirma. Siyempre, nakabook na yung mga ticket eh. 'Di ba? Binook na ni Tatay. Kung sino man na nag-book dyan, binook na nila yan. Yung sinasabi na, wala akong pamasahe, pengi pera. Punta ako. Ano lang yun, kumbaga, ano lang ni Tatay Diggs yun, biro lang. Pero, kukunin niya pera nitong mga crocodile na to. May hiyaho yan si Tatay Diggs. masahe, nag-eroplano, papuntang Maynila para lamang umattend sa pagdinig nila. Tapos ngayon ang dadahilan nyo, mag-i-interview muna ng ibang resource person o ng ibang witness. Bakit, unang-una, bakit kailangan nyo na, no? Bakit kailangan nyo ng interviewin? Ito, Bakit kailangan yung screen? Para bigyan nyo ng script? Para masunod na naman yung plano nyo? ma-influence, Ma-influensya, no? di ba? Oo. Ano pang nag-inhibit na yung dalawa dahil nga out of delicadeza di umano. Yung inhibit na yan, ano lang yun eh. Pakitang tao lang yun eh. Pakita. Diba? And Hindi nga pakitang tao pakitang aso lang yun. Boss Marlon, pakitang aso lang yun. huwag nating kalimutan, galit na galit sila sa isang dating Yusek Paul Gutierrez dahil pumunta ron sa isang resource person sa Senado sa pangalan ng isang Jimmy Guban na samantalang sila, pinapunta nila yung isang resource person sa katauhan ni Colonel Hector Grijaldo. Wala silang di ba? Masyado pa nilang nililinis ang kanilang pangalan at dapat out of delicadeza, maling-mali yung ginagawang kakausapin nyo muna o kinakausap nyo ng pahiwalay, labas sa pagdinig doon sa mga resource person at ito, yung ibinunyag ni Colonel Grijaldo na iniimpluwensyahan siya nila Congressman Dan Fernandez sa Congressman Benny Abante para patotohanan yung naunang akusasyon ni GM Rohi Magarma na may reward system patungkol dun sa mga napapatay na drug pushers. Yun, Marlon, itong si Paul Gutierrez, di ba, ang role niya nun, isa siyang journalist, mamamahayag na ang gusto lang naman magkaroon din ng impormasyon sa yung kalusugan ng taong nakadetena noong mga panahon nyo. Eto pa, Marlon, what we are forgetting here is another someone na con artist in the person of Jessica Maslog or Jessica Francisco. Nasa na nga yung Maslog na yun. Na di umano'y nagpanggap na parang intel ng bansa na pinasok din naman ang selda, kulungan o detention room ng isang Alice Guo, di ba, Guo, na ano niya yun parang revelation niya yun, pero pilit na kinalimutan at binaon na lang dahil finally the saga of Alice Guo na-realize nila wasn't working anymore to distract the people of the real situation na meron tayong kongresong kamal-kamal, bilyon-bilyon araw-araw ang inuubos, kinukupit, binubulsak, kinakamkam at hindi napupunta sa mga totoong proyekto, di ba? At ngayon, eto sila, pirmeng yung mag-amang Sara Duterte na Vice Presidente ng bansa at former President Rodrigo Roa Duterte ang kanila namang dinidiin ngayon upang mapagtakpan nila ang kanilang mga krimen, quote-unquote. Itong committee na to, mas gustong-gusto nila, mas kinakampihan nila yung mga taong kriminal, yung mga taong nasa bilangguan, at mas ginagawa nilang halimaw sa mata ng bayan yung mga taong nagtatrabaho ng tama, katulad ng ginagawa ni PRRD saka ni Vice President Sara Duterte. Magandang observation yan, Marlon. Mas niyayakap nila at mas binibigyan nila ng halaga yung karapatang pangtao nitong mga taong to na may mga records, bad records ng crimes and all, Marlon. At tila bagang mas binibaby pa, di ba? Kesa yung mga taong dapat, itong ginagawa nila kay PRRD na dumating, inimbitahan, dumating, tapos yun, nagpahayag na pupunta doon at i-confront na bakit nyo lang ako ngayon sinabihan. Tapos maririnig natin na kailangan nilang ma-interview muna ang ibang mga personalidad. Why don't you finally take advantage of the opportunity to hear it directly from the horse's mouth? Ayaw nila yun, Marlon. Saka konting courtesy naman, mga congressman. Dati pong presidente ng Pilipinas si PRRD, hindi yung
pag gusto nyong i-cancel yung pagdinig, ay basta-basta nyo na lamang i-cancel. Sana po, binigyan nyo ng halaga yung pagiging Pangulo ng Pilipinas ni PRRD para ituloy sana yung pagdinig bukas. Alam mo, Marlon, Correct. darating ang panahon. Hindi kung talagang yung kahit katiting na respeto na meron sila kay Tatay Digong, dapat sana tinuloy na lang. Tama yung sinasabi ni Sir Marlon, dapat tinuloy na lang. Pagpalagay na natin, talagang birthday ni Tamba, mag-aayos yung mga yan, di ba? Mag-iinuman yung mga yan. Pero dapat inuna ho muna sana, 'di ba? Napakagandang accomplishment doon sa sa birthday niya, 'di ba? Napakagandang regalo. Yan si Marco, yan si Digong, naluto namin, nalitsyon namin. Kaso baka iba ho ang mangyari pagka dumalo si Tatay Digong tapos magbe-birthday itong si Tamba, 'di ba? Marami ho merong anggulo na magkakaroon na rigo doon, magkakagulo diyan sa house. Birthday ni Tamba, hindi pa preparado ang Quadcom. Marami hong anggulo na mga dahilan, mga posibleng dahilan kung bakit na kinansilan nila ito. Pero ang sigurado, dadalo itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun ho ang sigurado dito. Ngayon, yung argumento ho nitong mga kumag na to na baka sinasabi lang yan ng kampo ni Digong dahil nalaman nila na ikakansila namin ng hearing kaya malakas ang loob nila, di ba? Huwag tayong magpaloko, di ba? Kung ganun ang banat nitong mga kumag na to. Kaso ang problema ko mga kababayan, iba na ho ang suma ngayon. Pupunta pa din itong si Tatay Digong kahit na hindi natuloy ang Quadcom. Na itong mga to, sila Benny Abante, sila Paduano, sila Dan Fernandez, yan, si Martin Romualdez, sila Luistro, yung mga taong yan, dating ang panahon, hihilingin nyo rin sa mga sarili ninyo na itrato nyo naman kami, naging official din kami sila, diba? ng bansa na ganito, na ganyan. Dahil lalabas kayo sa mga pwesto ninyo na maaaring hindi rin kayo gusto ng mga taong pinaglingkuran ninyo kung wari. Magkakaroon din ng puot yung mga constituents ninyo at mararamdaman nyo rin kung ano yung pambabastos na ginagawa ninyo sa ibang mga nakaraang opisyal ng bansang ito. Yan din yung yan din yung hinaing ni dating spokesman Attorney Harry Roque. Na dati rin siya naging congressman. And si PRRD dati rin congressman. Sana kinikilala na naging miyembro to ng kanilang chamber, naging miyembro ng kanilang kapulungan, na sana, alam mo yun, yung salitang courtesy, binibigay nila yun, at yung respeto at paggalang sa matanda. Nabanggit mo, Marlon, yung si PRRD, dating congressman. Ito ang isang statement ng isang Paduano, Marlon. Yan, yung sobra kala mo, sino matapang na yan? Oo, na sinabi niya he has promised us to this committee through his letter that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglolokohan tayo dito? Kung hindi tayo naglolokohan dito, natatakot siya na pumunta dito? Dito. Takot siya ng isang PRRD. You don't scare me a bit. Galing na ako sa pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress, nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. What is there to say or more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Tama. Tapos ngayon, nandyan, ang present ang matanda, present ang PRRD. Bigla kayo ngayon, step back and say, i-reschedule ninyo. I-reschedule ninyo. Ano ba naman, ang birthday ba ng isang Martin Romualdez, maghapon bukas, pamula 5 a.m. hanggang 5 p.m. the next day? Hindi naman Baka ayaw lang mag-birthday ang isang Martin Romualdez dahil alam nila, ayaw lang mag-birthday kinabukasan na ang taong bayan ay mataas na naman ang energy dahil nakita na naman nila ang idol nila, ang isang PRRD na nagsasabi ng katotohanan at nagpapakita ng tapang at may kakaiba talagang karisma sa mamayang Pilipino. Yung pagkatapos ng hearing. Yung hype no? Yung mga tao, high moral. Si PRRD ang nag-shine. Na-miss namin yung ganyan niya, di ba? Samantala ngayon, meron ka nang tamad na Pangulo,
meron ka pang boring na presidente ng Pilipinas. 2 weeks ago, Marlon, when we were feeling so hyped Mhm. and high on happiness na nalagpasan ng isang PRRD ang hearing sa Senado. At in fairness sa Senado, Marlon ha, yung respetong ibinigay nila sa matanda, and in fairness also to Risa Ontiveros, Marlon, no? Hindi niya masyadong binastos, although meron siyang gaspang na pinakita. I don't think na this kind of courtesy and respect maa-achieve sa House of Representatives. Itong ginawa ng Quad Committee, bastos to the highest level to. Ang ginawa nila. Na last minute decision sila na cancel o hindi tuloy yung pagdinig bukas. Ayun lang, no? Nakakaano sila, nakakarindi, nakakadiri, nakakagalit, and Nakakagalit. And I hope, Pam, hindi lamang tayong mga vloggers, hindi lamang yung mga taga-suporta ni PRRD ang nakakapansin na, ang nakakaramdam na kung gaano na binababoy ng mga kongresistang ito ang mababang kapulungan, kung gaano na nila masyadong nilalapastangan, kung gaano na nila inaabuso ang kanilang kapangyarihan. And I hope at naniniwala ako na may iba pang mga sektor sa lipunan ang nananatiling nagbabantay, nakamasid, at anytime maaaring sumabog ang galit at mapuno para ipakita na tigilan na ang mga kalokohan ito at tapusin na ang mga katarantaduhan ito. katatapos lang din nilang, Marlon, bastusin ang mga opisyal ng Office of the Vice President, Marlon, Oo. na alam mo, nagpa-press conference ang isang VP Sara kahapon at sinabi nito na masama ang loob niya para dito sa mga officials ng DepEd dahil maaaring sila ay may mga mataas na pwesto na sila ay USEC, sila ay ASEC, sila ay director, mga ganon. Pero sila ay mga ordinaryong tao na hindi kagaya niya na yes, sikat na, galing na sa isang political clan and all, may pangalan. Itong mga ito ay na-appoint based on her trust and confidence. At sa credibility Oo, nila. credibility. Ay, dun sa mga qualifications, qualifications yung nila, ganyan oo. na kasi ang thinking naman ito yung mga tao mapagkakatiwalaan niya mag-execute ng vision ba ng Office of the Vice President. Tapos ganyan, hinahabol ng sabina, binabastos, pinapaalis dahil ayaw mag-oath. Ayaw mag-oath is because iba na ipaliwanag na ng VP Sara na iba ang rights ng isang taong witness at ang isang taong resource sa pagdating sa mga committee yan. Yun ang laman bali ng kanyang press conference kahapon na makikita naman natin talaga tumutugma sa kung paano talaga nila ipin down din ang ama naman nito na si President Rodrigo Roa Duterte. Tama ka. Ma'am and San, marami pong Thank you po salamat sa sa pakulay. kulay. Ang nakakainis dito, no? Pag hindi talaga nila gusto ang sagot Oo. ng isang resource person, talagang kung bulyawan nila, kung sigawan nila at bulihin nila, ganun-ganun na lang. Lalo na si Abante, Marlon, napakabastos na mamang to. Hindi ka ba kinikilabutan na pati yung Paduano, lahat sila. di ba? Lahat sila. Suot-suot mo yung krus dyan Lahat sila, sa lahat dibdib sila. mo. Pero ganyan ka magsalita, ganyan ka umasta, ganyan ka kahayop. Alam mo, kung kayo, subukan nyo muna mag-vice president, ha. Kumuha muna kayo ng 32 milyong boto. Yes. Bago kayo magyabang at bago kayo umasta ng ganyan. Tama. Correct. Tama ho yung mga banat na yan ni Sir Marlon. No? Kung di pa ako na nakasubscribe, puntahan nyo, pasyalan nyo ho, Third Floor Studio, Your Happy Network. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.